Hi guys! I'm Paula! I'm Pam, and we're Two Beach Chicks! Na nagbabalik! para sa episode Eh, kung saan pag-uusapan namin ang adult life! Adulting 101. Bilang mga adult naman talaga tayo. True. Minsan yung utak lang namin hindi. Hindi. Pero ayun, pag-uusapan natin yan kasi ito yung mga topics na ang sarap-sarap pag-usapan with your friends, True, with your true. adult friends. Kasi pare-pares lang tayo ng pinagdadaanan, guys. True, we're on the same Oo. boat. Kung hindi ka depo, baby, True. ito ang pagdadaanan mo. Isa ito sa mga boss fight ng buhay. Boss fight. Ito boss fight yan, ang pagiging adult. So, speaking of pagiging adult, kailan mo nalaman or parang na-realize mo na, shucks, adult na ako? Kailan yung first na parang nangyari, triggering event ng adult life mo? Masasabi ko yung first time kong magbayad ng Meralco bill. Oh my gosh. As in, hindi to online, guys, ha? Kasi ngayon, ino-online mo na lang lahat. Oo. Dati, as in, yung etong moment na to is sa sa SM, dun sa bills payment ng SM. Ganun, tapos dala-dala ko pa yung statement nung Meralco. Well, siguro nung time na yon, hindi ko pa siya siguro full-blown sa akin kasi hindi ako yung nagbayad eh. Kumbaga, Binigay lang sa'yo? Binigay lang sa akin yung pera pambayad. Pero ako lang yung pumila doon sa sa bills payment. So, parang doon na siguro first days ganyan. Pero hindi 100% ramdam ko na. Siguro, yun yung first days. And then yung naramdaman ko siya nung ako na talaga mismo yung nagbayad. Ang sakit, no? Oo, true. Yung pera ko, yung pinambayad ko ng kuryente. And at least noon, online ko na siya ginawa. But, doon mo na naramdaman na yes, pag pupunta ka sa mga na in the room, there's no adult in the room, you're the adult in the room. Adult in the room. na lahat ng tao nakatingin sa'yo. True. Na para bang, anong gagawin namin? Oo. Ikaw yung adult dito eh. True. Hindi ka tulad dati na mama. Oo, mama lang lahat, mama. Mama lang lahat eh. Ngayon hindi na ganun. So, ikaw naman? Ako, ganyan din. Usually, pag yung first mong na-experience, yung magbayad ng bills. Ganyan. Pero I guess ako yung una kong nakuha yung sahod ko. Oh, okay. At tapos naalala ko pa noon, parang in my mind, ang yaman-yaman ko. Ang yaman-yaman. Take note guys, yung sahod ko noon, 19,000 lang yung sahod ko. Per cut off to? Hindi. Buo. 19K lang yung sahod ko nung contractor ako. Computin nyo na lang ngayon kung ilan na siya. Pero, ganun yung first na sahod ko, 19K. Tapos, naalala ko nun, I never imagined na aabot ng 5 digits yung ATM ko. Kaya sabi ko, grabe, pwede palang magkaroon ng 5 digits yung, nang hindi kasama yung decimal sa ATM mo. Kaya parang ko na, oh my gosh, nakakakuha na ako ng sarili kong pera, basically. True. Yan yung isa naman sa mga fulfilling parts of being an adult. Kasi talagang doon mo mararamdaman na may ambag ka na sa mundo, nagko-contribute ka na, and you're being compensated for it. So, ayun, actually ako, hindi ako masyadong masaya, just to tell you the truth, nung una kong natanggap yung sahod ko. Dahil 6K lang ang sahod ko doon. 6K lang! That is, talaga, yun ang, siguro, siguro sa mga downside, I guess, lalo na pag nagsisimula ka na teacher, hindi ka naman ganun, hindi ka pa lisensyado, diba? So, I think, looking back, blessing na din yung 6K na yun versus wala. Diba? Alright, So, tama din naman. Ayun, sobrang okay, hindi ganun kasaya kasi ramdam ko na na mawawala siya in the next 24 hours, yung 6K na yun. Kasi grabe yung na yun. Pangkain mo lang. True. 6K. Kulang yung pambayad ng tubig sa bahay natin dati sa Tubig lang yun Tubig lang yun. Hindi pa kuryente, guys. Tubig lang yun. Tapos, ayan. So, ayun. Siguro yung sa sweldo, naramdaman ko siya nung nasa coding na ako. Kasi yun nga, umabot na nga siya ng 5 digits nang hindi kasama yung decimal point. And sobrang nakaka-excite. Naalala ko noon na nandun ako sa ATM, sa loob ng building namin sa McKinley.
na merong BDO ATM doon, tas doon ko unang chinek yung yung balance ko. Hindi ako nag-withdraw, chinek ko lang kasi sabi may sweldo na eh. May sweldo na guys, so you can ganun. Tapos agad ako doon sa taas na 2 floors up siya kung nasaan kami. Tapos yung chinek ko siya, tapos nakita ko talagang nandun lang ako. Nandun lang ako sa ATM na siguro mga 2 minutes. Tinititigan ko lang yung parang ino-observe ko kung mawawala siya, kung joke lang siya. Hindi talaga, sobrang parang nakaka-happy na, oh my gosh, masweldo na ako ng ganito. Totoo. At saka nandun din kasi yung idea na since sumusweldo ako na ng ganun kalaki, pwede ka na talagang mag-ambag ng malaki sa family, ganyan. Lalo sa mga bills, ganyan. Tapos, syempre, dahil nga yung si mama, graduate na siya sa paghihirap sa pagpapaaral sa amin. Excited din ka, mabibili ko na yung gusto ni mama, mga ganong eksena sa adulting yan. Isa sa mga fulfilling parts, yung nakakaano ka na. You're being paid what you're worth na sa speaking of being an adult, gusto ko nang ikwento dito yung kung napanood mo yung second episode, ito, binanggit ni ate yung hindi siya naging ate. So gusto nating So mag-open forum po kami. Meron akong kandila dito. Joke. Magsasulian kami ng kandila. Hindi, joke lang. Pero kasi meron kasing time na ako yung breadwinner. Siya yung Breadwinner ba ako matatawag? Parang hindi naman din. Kaya hindi ako masyadong affected sa eldest daughter ni Taylor Swift kasi siya talaga yung eldest daughter. Parang merong time na gano'n. Pero meron ding time na ikaw yung bonggang-bongga din naman ng mo nun. Oo, hindi. Kasi nung nasa coding ka na sa ating, nung nasa coding na ako nun, okay na eh. Pero kasi, diba sa ating tatlo, ako yung unang nakatapos, ganyan. Parang it took a while. It took a while na parang umabot pa sa nung may trabaho ka na ikaw yung sumalo kasi wala talaga, hindi talaga ako masaya sa mga trabaho ko eh. So more soul searching ako, ganyan. Oo nga, naging tipaklong nga siya for a few years. Hopping siya, job hopping siya. Tapos ako yung basically na tumayong breadwinner ba yun? Ako lang ba ang source of income? Parang hindi naman. Hindi naman din. Parang most of the household income galing sa'yo. Pero not all. Pero din naman yun. Parang gusto ko rin i-put in perspective na hindi, kasi like, nung time na yun, yung bahay, wala kami binabayaran na bahay kasi yung bahay sa amin. So, kunyari, inaakyat ko lang sa bahay is for groceries, tubig, kuryente, internet. So, parang utilities lang and food. Walang and minsan, meron pa rin si mama, usually na parang siya yung sumasagot ng pagkain namin nung time na yon. Kasi ano ba mararating ng 19K, di ba? Parang lang, parang groceries and lang talaga yon. And yung ibang utilities. So, yung iba si mama na rin ang sumasagot. So, yun yung time na yon. Tapos, siguro makaka-relate sa akin yung mga kapatid na na sila yung most nang nagbabayad sa household. Bad trip ako sa mga kapatid ko talaga. As in. Tapos naalala ko nun, ako yung nag-aakyat ng money for the family. Pero yung kwarto ko yung walang aircon. Totoo. Kasi yung sa kwarto mo may aircon, di ba? Yung kwarto ni Kuya, 24/7 yung aircon yan. As in, kinakatok ko yan sa kwarto niya. Hi! Ikaw ba nagbabayad ng Meralco? Ganun akong kapatid. I mean, sorry guys. Pero ang hirap kasing kumayod. So, ayun, pinapagalitan ko si Kuya. Tapos, nagagalit ako sa mga kaibigan niya. Mga kaibigan ni Kuya, lagi nandun sa bahay namin, kilala niyo kung sino kayo. Kinakain niyo yung century tuna namin. Minumukbang nila yung century tuna. And century tuna is not exactly cheap, right? Nung time na yon. And wala, ngayon pa rin naman. Pero, grabe talaga, umabot ako sa nag-iwan ako ng note sa ref. Oo, wag ubusin ng delata. Mahal. Sabi ko, nilagay ko sa ref, dinikit.
ko. Tapos yun, hindi naman na kumain yung Hindi naman na naulit. Hindi naman na kumain yung mga kaibigan ni Kuya, no? Kasi minumukbang nila ng midnight. Bad trip talaga ako. Syempre, binibili ko yun for the family. Kasi syempre, pag kakain, ganyan, or pag gustong baunin sa work, ganon. Yun sana yung silbi niya. Minumukbang nila. So, ayun, kaya ano ko sa mga kapatid na, yun nga, yung sila yung nagdadala ng ang tawag dyan, ng income sa family. Pero I guess, ano din naman yun, kumbaga, hindi hindi ako para magsumbat din. Kasi ano naman yun pinili ko naman yun and then, ano naman yun, meron naman din time na na-realize naman talaga nila na, hindi forever. Hindi forever. Nandyan si Biyang and all that. And, yun din, sinasabi rin yun ni Mama na hindi forever, nandyan ako and all that. So, na-realize din naman nila na kailangan nilang, kasi parang lagi ko itong sinasabi sa kanila na ayokong maging isa sa reason kung bakit hindi nila pwedeng gawin yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Just because ako, ginagawa ko yung gusto ko sa buhay ko. Kasi swerte lang din siguro ko na, I love my job. Na parang gusto ko maging empleyado habang buhay. Alam mo yun, parang swerte lang din siguro ko. Kaya ayoko yun gawin sa kanila. Kaya, kung okay, sige, kung gusto mong dyan, freelancing ka, mag-edit ka, sige, go. Ibabayaran ko naman yung mo. Basta wag lang 24/7 yung aircon mo, no, kuya? Pero yun, ganun yung yung time na yun. Kasi yun sa mga adulting anecdotes ko na parang sabi ko nga nun, parang hindi mag-function yung bahay kapag wala ako doon. Kasi naalala ko, nagbakasyon ako. Tapos lahat ng bilin ko, tinext ko sa kanila. Yung Meralco, dito nyo babayaran. Ito yung link. Yung tubig, ito yung babayaran nyo. Magkano, ganyan. Tapos ito yung PLDT, dito nyo i-check. As in, hindi mag-function yung bahay namin kung wala ako doon. So, tinext ko yun sa kanila. Tapos, parang, for the longest time, parang ganun yung ginagawa hanggang sa umalis ako nung nag-move out ako, 'di ba? Nag-move out ako. Tapos hinayaan ko sila, parang parang hinagas ko sila sa swimming pool. Ito ate, ikaw magbayad ng Meralco, figure out mo kung nasan yung link. Pero ayun, ganun yung nangyari noon. Isa sa mga adulting ko din nung time na yon. Yan, magbayad ng bills, ganyan. And suportahan nga silang mga kapatid ko. Pero hindi ko naman yun sinumbat sa kanila. Well, totoo yun, guys. Never hindi ko naman yun sinumbat. Kasi naman yun pinili ko yun. Tsaka family yun. Family. Diba? Iba yun. At saka ang pinaka na-appreciate ko dun is yung sinabi mo na parang gusto ko din na makahanap kayo ng gusto nyong gawin. Oo. Na tawag dito, na nakikita rin kayo, ganyan. Kikita nyo. Ikigai nga yung sinasabi mo. Kasi yung sa akin nahanap ko, gusto ko mahanap ko rin yung inyo. Yung ayoko naman nang mapipilitan kayong mag-work sa ayaw nyo kasi kasi ayoko magbayad ng bills, ganyan. Ayun, yun naman yung pinaka na-appreciate ko. Kaya nga hindi tulad ng sabi ko kanina, hindi ako makarelate sa eldest daughter kasi siya naman talaga yung totoong first lamb to the slaughter. Nung adulting na to, real world na. Although nag-mature din naman yan sila. Oo, parang it took some time lang kasi nga sa paghahanap nga ng ikigai na isang bagay na gugustuhin mong gawin, nababayaran ka. Na you're paid for it. Ganun. It took a while lang. And I'm glad na you held on. Pero din naman yan, hindi ko naman sinasabi na ang perfect ko na martir ako na na hindi ko sila inaaway. Siyempre, inaaway ko rin sila. Inaaway niya rin kami. Inaaway ko rin sila nung nag-resign yung ate ko dahil pagod siya. Wow! Galit ako sa kanya. Ako ba? Ganun pa ako nun. Ganun ba siya? Ako ba? Tinanong niyo ba ako kung napagod ako? Ganon. Ganyan. Mga ganong levels. Pero kaming mga four sisters and a wedding moment. Ganong mga levels. Pero ayun nga, parang wala kailangan talaga nilang mapagdaanan yun. True. Nung time na yun. Kasi parang, nung time na nag-decide ako mag-move out din, parang, hindi ko to sinabi, parang sa anyone in the kay lang siguro hindi ko rin kay mama din hindi ko sinabi. Parang nagdadalawang isip ako whether itutuloy ko yung dream ko na magkaroon ng sariling house or iiwanan ko sila. Kasi syempre ako yung ako yung
at the time, malaki yung income and makakatulong sa family. Mm. Pero ito na yung chance ko. Ito lang yung chance Mm. ko na pag hindi ko to ginrab, wala na. Mhm. So, yun, parang sabi ko, hindi, wala eh. Kung hindi ko sila pinabayaan nun, hindi sila nag-grow. Mm. Ang ganda Truly nun. naman. Ayun, kasi nakita ko din kung paano sila nag-flourish. Paano nila in-spread ang kanilang wings and fly away like a butterfly. Hindi kasi nung time naman na yun na gusto mo nang mag-move out, naiintindihan ko yun. Kasi syempre you have to have your own life din. And then nung una, sige, doon na tayo sa totoo. Natakot ako kasi naging dependent kami sa'yo for so long. And then Saka bukod kasi sa financial, yung logistics of yung things, logistics, diba? yung logistics of, yun talaga yung pinaka nahirapan ako nung una. Like, sinong kakausapin about sa rent, sinong kakausapin about asok juice, ganyan. Kowa, oo. Oo, sinong, ayun nga, yung sa Mirameral ko, mga account numbers, ganyan. Parang, lahat naman mahirap sa umpisa, pero matututunan mo din naman. So, maayos naman yung naging transition. Yes, may turnover. May turnover. Maayos naman yung naging transition nung lumipat na siya ng Las Piñas. And ate, ito na yung mga kailangang bayaran sa bahay. Ito yung contact person for rent, contact person for COA. Ganon. Sabi ko, okay, sige, ganyan. Nung una, ang hirap ipasok sa schedule ko kasi relax lang ako dati. Nagta-transfer lang ako sa kanya Nagta-transfer lang siya. Pambayad Alam sa mo, Kasi naka-Excel yun eh, di ba? Naka-Excel yun eh. Kasi syempre, as an accountant, in-Excel ko yun kung magkano yung hatian namin, ito yung bills. Alam mo, kung masama lang ugali ko, pwede ko siya lamangan eh. Kasi di niya naiintindihan yung Excel, guys. Saka hindi ko rin chinecheck talaga. Hindi niya gets. Basta makita niya yung total, magkano yung transfer niya, yun yung transfer niya. Pero since mabait ako, hindi ko siya nilamangan ever. Saka may integrity kami mga tao. Ngayon, naka-Excel sa akin naman. So, kung tutuusin, pwede kong dayain dagdagan kayo ng 2K, ganyan. May kickback. May kickback. Pero dahil nga may pinalaki kaming may integrity, hindi namin yung ginagawa. So, ayun lang. At saka madali talaga ang buhay pag naka-Excel ang mga numbers, sa totoo lang. Totoo naman. Ganyan. Kasi natututunan ko rin sa work yan, yung pag-basic Excel, gano'n. So, ayan, isa pa yun sa pag-adulting, yung pag-Excel ng mga bills mo. Kasi makikita mo dun yung trends. Bukod sa makikita mo yung values. Nagpapatrends ako. Meron akong staff meeting every end of month. Sa sarili ko lang, kaming dalawa lang ng sarili ko. Okay, staff meeting, ito yung trends ng natin, ng kuryente natin. Ang taas-taas na naman ng Shopee Pay. Relate siya dyan. Gusto ko lang i-shoutout si Cherry na dati kong teammates. Siya ang nagturo sa akin kung paano S-Pay later. Shoutout sa'yo, be. Kamusta? Ayun. So, ayun nga, yung mga true na kailangan mong pagdaanan. Some things talaga, kahit na ayaw mo siyang i-welcome sa buhay mo, ayaw mo siyang gawin. Those exactly are the things na kailangan mong pagdaanan para mag-grow ka as a person. Totoo. So yan ang one of the important realizations. Ibigay nyo yan sa mga family members nyo. They have to go through yung ganon. Kasi hindi forever pwede mo silang buhatin, hawakan or buhatin, gano'n. Yan, di ba, common yan sa mga Filipino households, kasi very close-knit ang family. True. Pero yun, kailangan nilang pagdaanan yan. Kasi walang ibang way kundi ma-experience nila on their own. Ayun, and then, gusto kong balikan yung Excel. Kasi nagaganyan din ako ng budget. Kapag ba natatapos mo yung Excel mo, parang feeling mo ba pagod na pagod ka? Oo. Girl, nakaka-drain magbayad ng bills. No? Na para bang yung laman ng gallery mo ay puro screenshot na lang. Puro QR code. Puro screenshot ng QR code, puro screenshot ng bayad sa bills. Grabe, parang nakakapagod. Every time ginagawa ko siya ng end of day. Para after nun, matutulog na ako. Kasi hindi ko kaya, nadidrain ako kapag nauubos yung... So lahat ng bills paying mo, ang kuryente at tubig ay towards the end of the month, di ba? Oo, ang usually. Internet mo, mid. Ang internet mid, yes. So same. Pero yung due date nila kasi halos close to each other. So pwede mo silang gawin ng isang araw. Okay. So parang lahat ng yon babayaran mo siya ng isang go. Parang ilalagay mo muna sa Excel. Tapos yun, babayaran mo na. Send ka na ng money. Ganyan. Buti nga ngayon, pwede nang i-adjust yung limit ng ng parang payments
yung parang amount of money na pwede mong i-transfer or ibayad sa bills. Talaga? Pwede na siyang i-adjust. Dati kasi parang may limit May lang siya limit lang. a day. So parang isa-split mo pa ng 2 araw yung pagbayad mo ng bills. Depende kung gaano kadami yung bills mo, ganyan. Siyempre yung sa akin may mga amortization na akong binabayaran and all that. Nakaka-drain talaga siya. Truly As naman. in, parang after mong i-screenshot yung huli mong bayad, parang, sleep na ako. Ayoko na talaga. Cannot be na. Na para bang, pass-through lang yung ATM mo. Na naubos lang siya dun. Kaya, tas meron pa akong ugali na hindi ako nag-online shopping hanggat hindi ko nabayaran lahat ng bills ko. Ay, talaga ba? Oo. Kasi ako naman, hindi ako tumitigil mag-online shopping hanggat meron akong Sis, baliktad. Sis, baliktad. Yun yung sinasabi ko lagi lalo na dun sa naging beshi-beshi ko. Hi, Ton. Shoutout sa'yo. Na sinasabi sa kanya, girl, alam mo ba ako, pag may pera ako, hindi talaga ako tumitigil hanggat hindi ubos. Kahit hindi ko kailangan. Basta magastos ko yung pera. Compulsion, addiction siya talaga na kailangan kong i-overcome. Sobrang may ganun akong ugali ngayon na ngayon medyo na-unlearn ko na. I can proudly say na medyo na ako sa pera na hindi ko naman to kailangan, wag na. Wag na muna, mga ganyan na. Effective sa akin yung yung advice na pag meron kang gusto, tulugan mo muna. Oo, tama. Yes. Pag hindi ba na siya naisip after one day, hindi siya hindi mo importante. siya kailangan. Hindi mo siya kailangan. At hindi siya importante, correct. Ganyan. Kasi may nakita akong yung scepter ni Sailor Moon dati sa Shopee na. Ang cute-cute niya kasi, 1-2. Kaya lang 1-2 siya, medyo mahal. Sabi ko, sige, tulugan ko muna. Hindi ko na siya naisip. Ngayon ko lang ulit siya naisip. So, baka, we'll see. Alam mo, hindi ako maka-comment kasi yung ganyan ko puro Naruto Oo. Diba? Hindi ako maka-comment. Pero grabe naman ito yung Sailor Moon. Gusto ko favorite ko si Sailor Moon. Sige na nga. Sige. Ay, wait. Ang favorite ko pala, si Sailor Pluto. Sa kanila, diba? Marami sila, diba? Kulay green. Yung kulay green yung hair. Ganyan. Nakakaloka yun. Kaya kasi nakita yung scepter ni Sailor Moon. Yung scepter talaga ni Sailor Pluto, yung mahaba, yung hinahanap ko. Yung dun sa search results, si Sailor Moon yung lumabas. Hindi siya dumaan lang sa FYP mo, no? Talagang sinerch mo siya, Talagang sinerch ko siya. Oh my God, guys. Ayun yung mga ginagawa po ng mga tired and broke millennials. Nag-heal ng inner child. True, ayan. Pero okay na yun. Parang pagbigyan na natin, as long as it's an extra naman, extra money, ganyan. Na wala ka namang nakakalimutang responsibilities. As long as hindi mo ipinautang, yung siguro kung siya pay later, pwede naman siguro. Pero kung umutang ka sa ibang tao, tapos pambili mo ng scepter ni Sailor Pluto, may problema ka nun. May problema ka nun. Kasi alangan namang may scepter ka ni Sailor Pluto, tapos may utang ka. Diba? Paano mo si-save ang world? Shoutout po sa mga may utang sa amin. Hahampasin kayo ng scepter ni Sailor Pluto. Napaisip tuloy ako kung meron pa akong pinagkakautangan. Oo, pero yan? Message yun na lang ako. Speaking of utang, part din yan ng adulting. True. Alam mo, sa accounting equation, part ng value mo as a company, yung liabilities. Pero wag mo namang i-embody, part ng yung equity mo, ang assets plus liabilities equals liability, equals equity. Ayun ang accounting equation. Pero wag naman lahat, liability na lang. As in, ka na, isa ka nang naglalakad, nagsasalita, naghumihingang liability. Wag naman ganon. At saka, wag niyo namang i-ghost yung mga inutangan nyo, 'di ba? Kasi ang bait-bait nyo during the utangan session, tapos pag siningil na kayo, na para bang kami pa yung nahiya maningil sa inyo. Pwede naman po kayong magsabi na wala pa talaga, ganon. Pero wag naman po Speaking of utang, since accountant ka, is it true yung concept ng there's a good and bad utang? There is a good and bad utang. Kasi like for example, kasi 'di ba pag umuutang ka, dinedelay mo yung paglabas ng cash. So pwedeng mong gamitin yung cash na yon habang hindi pa due yung utang mo into other investments. Diba? So that's the good utang. Palaguin mo muna yung cash, yung pera mo, into something na dadami siya, magmumultiply siya. And then, pag na-due na yung liability mo, tsaka mo siya bayaran.
That's diba? the good utang. Oo, ganon. The bad utang. The bad utang is yung utang na tinakbuhan mo. Hindi. Yung utang is, yung utang ka beyond your means. Yung beyond na, or umutang ka na hindi, yung ginamitan mo nung inutangan mo is hindi siya. Is another liability. Or hindi siya makaka-generate ng more money for you. Kasi 'di ba, makes sense yung loan, right? Yung mga taong naglo-loan, bigger companies, dami-dami nilang liabilities kasi naglo-loan sila, suppliers, investments, right? So, hindi siya bad pero mukha siyang bad kasi nga naaabuso kasi anything naman na sobra, right, is masama. 'Di ba? So, 'yun, kailangan mo lang mag-live within your means na umutang ka dun sa kaya mong bayaran. Kung uutang ka man is make sure na either ma-heal niya yung mental state mo, siguro pwede yun, or mag-generate siya ng more money for you. Yun siguro. Yun yung ano ko. Kasi parang laging bad kasi 'di ba yung connotation sa utang. True. Pero as long as kaya mo siyang i-manage, okay naman din. Okay din naman ang umutang. And siguro ang ano ko na lang din, ang tip ko na lang din sa mga gustong umutang, sa mga institution kayo umutang. Wag sa tao mismo. Wag kayo sa tao. Wag kayo sa tao umutang kasi ano siya unless siguro kaya niyong bayaran, alam niyo kaya niyong bayaran. Ano kasi nakakasira siya ng relationship talaga. And growing up, ano talaga, parang allergic talaga ako sa utang. Kasi dyan nahirapan si mama Dyan ako nabulat sa yung mga ganyan. And ako talaga allergic ako sa utang. Ayaw kong magpautang. At ayaw mo ring umutang. Ayaw kong umutang sa tao. Pero umutang ako sa credit card. Diba? Yan. Kasi yun convenient yun yung credit card, bad din yung dyan, yung connotation dyan ng mga ibang adults. Kasi naaabuso siya. As long as binabayaran mo siya on time, wala namang problema yun True, wala. And ngayon, parang may layer kasi, para sa akin lang personal opinion ko to, may layer kasi ng safety yun Kasi 'di ba yung ginagamit natin, lalo ngayon, ang dami ng pay, yung itatap mo na lang, 'di ba? Kasi pag ginamit mo yung debit card mo, pera mo yun So pag na-hack, or mali wala na, pera mo yun, hindi mo na yun mahahabol. Pag credit card, pwede mo yun i-dispute. Kasi hindi mo pera yun. Oo nga, no? Diba? Safe ang credit card, guys. So, ang ginagawa ko, hindi lang siya safe kapag hindi masyadong okay yung security ng bangko and all that. Kasi, syempre, baka ma-hack ka and all that. Pero, again, hindi mo yun pera. Pera ng bangko yun. Pinahiram lang sa'yo and pwede mo siyang i-dispute anytime. So, ayun, lalo na pag lagi kayong nagmo-mall, kaya napapansin nyo, pag nasa mall, laging credit card ang gamit ko. Hindi ko ginagamit yung debit ko. Kasi, ayun, pag mali yung transaction or may anomaly man, pwede ko siyang i-dispute anytime. And it's safe. Hindi ko siya pera. 'Di ba? Kung mawala yun, pera ng bangko 'yan, 'di ba? I-dispute ko lang siya kung hindi ko siya So, mas okay na gamitin yung credit card nyo. Bayaran nyo lang siya on time. Yun, huwag nyo siyang abusuhin. So, yun, isa sa mga adulting tip ko yan na And bukod doon, nag-earn niya ng points. Miles. Actually. 'Di ba? Yung pwede ka maka 50% off and all that sa mga iba-ibang institution. Or kung gusto mong i-chop-chop yung bayad, pwede din. Installment and all that. So ayun, isa yun sa mga adulting. Yung mga umutang po sa akin. Ayoko talaga nagpapautang kasi nga nahihiya ako maningil. Pero ngayon parang wala na akong pake Yung utang mo ba sa'yo na yun? Sa'yo na yun, hindi mo na ibabalik. Pamasko ko na sa'yo. Pamasko mo ba yun sa'yo? Alam mo meron ako din sa, just to close lang the conversation about the credit cards. Ako kasi, nung una ako nakakuha ng credit card, coding era to, 2015, nagulat ako kasi gold agad yung binigay sa akin, girl. At saka very bobo to sa akin kasi hindi niya alam na aminado ako dyan na financially illiterate ako nung first time ko siyang makuha. Tuwan-tuwa ako kasi gold, feeling ko yaman-yaman ko, kaya kong bilhin kahit sino nung time na yun. Tapos, ayun nga, for the kaskas ako, as in, gusto yung Starbucks, libre ko yung team ko na Starbucks. Libre ko na ko na Italian food, ganyan. Swipe lahat. Si mama, gusto mo ng ref? Swipe! Washing machine? Swipe! Yan, wala talagang pakialam. Hindi ko alam na babayaran mo pala yun. Very bobo siya.
Hindi ko nga maintindihan bakit. Sobrang, Sabi niya, ay, bakit may bill? totoo, true story yan, guys. Na sobrang nung time na yon, dahil nga illiterate ako sa ganyan, lumaki yung utang, which eventually nabayaran ko naman. Sobrang hirap nga lang talaga. Sobrang kinain niya yung whole, malaking chunk ng sinasahod ko nun. Discipline din sa paggamit. Kaya nung after ko na siyang mabayaran, hindi ko na ni-renew yung credit card na yun, as in goodbye na. As in, thank you for making me experience. Kinat niya. Oo, thank you for making me experience this, your goodbye. Ngayong ulit, ito na naman, syempre, yata sa mga bangko yata pag nakikita nila yung activity sa account mo for the libre si credit card. Hindi, kasi ang sabi niya sa akin, hindi na ako magkaka-credit card kasi delinquent na ako. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi ka delinquent. Late ka lang nagbayad. Okay. Sasabihin sa'yo ng bangko kung delinquent ka or hindi. Mega apply siya ng credit card. Kasi napapadala na. Ba? Okay. Oo. Kasi nagpapadala ng mga promos ganyan, di ba? Pag nag-register ka ng account, ito yung credit card na available, apply naman ako, wala lang. Baka ma-approve lang. Ayun, na-approve din naman. So, pero ngayon talaga, tinitit ko na siya as parang debit card. Na kung magkano yung kinaskas ko, yun din yung ibabayad ko. Correct. Ganun yung kaya gawin nyo. medyo nag-iingat na ako sa... Unless siya, zero installment siya, yung wala siyang interest. Ayan, pwede mo siyang chap-chapin. Ayun, discipline lang talaga. Tsaka, so, hindi talaga yung credit card yung problema, yung may hawak. Oo, hanggat maaari, wag nyo ring ipapagamit sa iba yung credit card nyo. Like, papaswipe, mga mag-anak, no? Wag, kasi ang hirap niyang, kasi in a way, parang utang din yun, right? So, yun. Sisingilin mo yun nga lang, yung utang na yun, talaga nakakabit sa pangalan mo. Oo. Ikaw ang liable doon. Correct. So, ayan, isa sa mga, ang saya-sayang pag-usapan, mga may utang sa atin, mga ganyan. adulting parts. Pang mga natin, since nagbanggit mo na yung pag-heal ng inner child. Ayan, okay. Bilang siya, bumibili siya ng scepter ni Pluto. Sailor Pluto. Hindi ako maka-comment talaga. Hindi kita ma-judge. Kasi nga ako din, meron din akong gano'n. Naruto naman siya. Ang dami-dami kong Naruto action figures. Diyos ko, kahapon na naman. Bumili ka kahapon? Hindi ako bumili kasi hindi bumili si Nico. Nico, hello. Yan, ni Jackie. Kasi meron kaming nadaanan dun sa Lucky Chinatown na ang dami-daming nakadisplay na naman. Nabaliw na naman ang ate. Meron dun matangkad na Naruto. Ganyan kalaki. Totoo? Yung pataas. Sabi ko, saan ko naman ilalagay yan? Diba? Sabi ko. Wow, tinan mo na yung mga problema. Saan ilalagay? Hindi, may pambili ba ako? Hindi. May pambili, definitely. Hindi mo lang alam kung saan mo ilalagay. Alam ko na talaga na okay, sige, dadaanan ko lang to. Hindi ako magpapabudol and all that. Tingnan mo lang. Sabi ni Nico sa akin, Paula, tingin tayo dun sa baba. Sige! Ang bilis na budol. Pero at the end, hindi naman kami bumili kasi it's too expensive. So, Nico, next time, kita tayo. Hanap tayo. Mas mura. So, ayun, yun yung namin, yung pag-heal ng inner child. Kasi talaga, nakaka-happy silang tignan. Ang daming Naruto. Nakaka-happy. Ayun ang ginagawa ang pag-heal ng inner child, which is very expensive din na din ngayon talaga. True. Mahirap nang magpagaling ng mental illness. Mahirap mag self-medicate ng mental. Kasi kung ano-anong nabibili ko din na kung ano-ano. Yung mga paint by numbers, ganyan. Paint by numbers. Oy, pero ang saya gawin kaya ng paint by numbers, sobrang nakaka-relax. Pero nakakainis na yun pag natuyo na yung paint mo. Bakit? Natutuyo yung paint pag hindi mo nagalaw ng mahabang panahon. Takpat mo kasi, kaya nga may takip yun Ayun. Ano ba mga mo? Ayun. Ako, sa akin naman, kung siya, Naruto action figures, ako rin sana mag-action figures ako, may ganyan. Kaso, maliit nga lang tong kwarto ko. Room. Tapos, sobrang limited yung lalagyan. So, ngayon, naka-add to cart lang muna sila. Okay. Naka-add to cart pero lang muna. Pero ano bang favorite mong Sailor Moon talaga? Kung mangungolekta ako ng mga action figure, hindi kasi ako yung parang kung sa'yo, si Naruto, ako rin may mga favorite ako sa mga certain
mga shoes katulad niyan sa Sailor Moon, si Sailor Pluto yung ano. Siguro mangongolekta ako ng ibang variation ni Sailor Pluto, ganyan. O kaya ni Daenerys Targaryen, ganyan, from Game of Thrones, mga ganun. Yung si Yellow Ranger, si Yellow Power Ranger, ganyan. Or ano, pwede rin silang 5 kasi gusto ko sila talaga as a whole, ganyan. Mag-collecta rin sana ako ng ganun. Wala lang talaga akong space. So, na display. Wala pa akong pan-display. So, tsaka na pag meron na akong pang-display. Sa ngayon, ang may space sa kwarto ko ay books talaga. Okay. Yun talaga. So, since nabanggit ko na, diba, na mahilig akong magbasa, iba po yung mahilig magbasa sa mahilig mangolekta ng books. So, that's a separate hobby na ginagawa ako, ganyan. So, nangongolekta ka rin ng books? Oo naman. Tignan mo naman. No? Sa bagay. Hindi niya na lang nakikita yung iba dito kasi nakatago na sa cabinet. cabinet. Na nga yan eh. Nabawasan siya kasi tinago ko sa cabinets yung ka, right? iba. Ha? Nag-sale ka? Ay, oo. Nagbenta ako ng mga ilan-ilan lang dahil wala na talagang space. Pero, bibilin ko rin ulit yung mga yun pag meron na akong space, ganyan. Kasi mahilig talaga, kung sa'yo nakaka-relax, tingnan yung maraming Naruto, nakaka-happy. Ang nakaka-happy sa akin yung maraming libro talaga. Yung feeling ko nasa library ako, ganun. Yun yung nakaka-happy sa akin. Tapos yun talaga yung ugali ko na pag stressed ako, ganyan, yung mental health ko medyo delix. Sa bookstore ako nagpupunta, yun yung number 1 kong pinupuntahan. Tapos, Jollibee. Sabi ko na yun ang pang-heal ng inner child ng Chicken Tita Joy Pam talaga. Chicken Joy talaga. Chicken Joy and Jolly Spaghetti. Yan. Yan yung gusto ko yan. Tsaka peach mango pie, syempre hindi mo mawala yan. May large, may large peach mango pie na. Alam mo ba? Naloko talaga ako dun sa large, peach mango pie. Nung bumili ako last time yun nga sa Jollibee sa Mine Museum. Isa pong peach mango pie, sabi, yung small lang po o large? May large ate? Oo ma'am, meron na. Sige, yung large na. Yung large na, 3 piraso. Sige, large ate, yung 3 pieces to go. Ayun. So, siguro nga, na-imagine ko siguro nakakita nung credit card statement ko. Nakita yun, kung hindi Jollibee, McDo, ganyan. Ano kaya itong taong to? May anak kaya to? Hindi po. Bakit every weekend siyang nag-order ng Jollibee? Siya po lahat ang kumakain yan. True. Ayun, yung pang-heal ng pang-heal ng inner child. Inner child na, minsan yung mga iba din, hindi mo rin ma-judge. Kasi ikaw din Kasi, sa sarili mo din meron ka din Meron sa cart ko sa Shopee yung bubbles na de battery. Yung para siyang barrel, tapos ang design niya, dolphin. Ang lala mo, sis. Hindi, whale pala. Tapos sa bibig ng whale, lumalabas yung bubbles. Tapos pipindutin mo lang siyang gano'n. Parang hindi make sense. Dapat nandito sa blowhole niya yung whale siya, di ba? O, pakiayos po. Sasabihin ko pa sana, so dapat nga, siguro nga dolphin siya. May blowhole din yung, may blowhole din ang dolphin eh. Sige. Ayun. Doon sila humihinga kasi may lungs ang dolphin. Mammals sila eh. Okay, Anatomy 101 na po ito. Ayan, so mga pang-heal ng mga inner child. Totoo yun. Alam mo, ito ang definition ng mga bagay na kaya mong bilhin pero di mo kailangan. Alam mo, pag may adult money ka na talaga, parang yung labas dun sa yung normal na bills and all that, alam mo kung it makes sense na yung mga binibili mo. Pero meron akong era. Kasi huminto na akong bumili ng mga Naruto. Kasi nga parang by the way, gusto ko lang i-address na natutuwa ako na maraming Naruto kasi 'di ba si Naruto siya, may Kage Bunshin siya. Parang Kage Bunshin sila, ang dami. Anyway, ayun. So dumating din sa point na ang laman ng cart ko ay Sondrox, Domex, yung mga ganyan, Surf, so sa sa online ka bumibili ng mga ganon? Girl, kasi sa Shopee may bundle. Mas mura siya, guys. Abangan nyo yung mga live na selling. Tapos yung mga galon-galon yung bilhin nyo. Mas mura kesa sa supermarket. Ayan ang mga Surf, yung mga panlaba. Life hacks din pala to, adulting life hacks. Mga sabong panlaba, yung mga cleaners, bleach, yan, yun yung mga, tas yung galon-galon na alcohol, ganyan. Hand soap. Ganyan ang laman ng dehumidifier, guys. Lalo na ngayon maulan, yung molds, sa loob ng bahay, mag-dehumidifier kayo. Tapos, alam nyo, sa Pilipinas, hindi gumagana yung umuusok. Yung umuusok na humidifier.
Hindi dapat yun ang gamit natin. Dapat yung dehumidifier. Kasi humid na tayo eh. So, dapat, ang gamit mo is yung pantanggal ng moisture sa air. Yes. Kasi ang purpose nung may usok is to add moisture to the air. Which is dapat sa mga cold lang siya. Sa mga cold weather, ganyan. So, mas okay na dehumidifier, guys. Kasi nga, Iwas molds. Iwas molds. Grabe. Naging life hacks na yung adulting natin. Naging na to, HGTV, Home and Garden. Pero yan talaga ang lalo na pag tita ka na, pag adult ka na, bukod sa pagbabayad ng bills, ang importante sa'yo ay meron kang baong Biogesic at Katingko, White Flower, at Tiger Balm. At Lola Remedios, magkakalimutan. Grabe yung Lola Remedios. Uy, meron ako stock ng Lola. Tsaka ba yun? Siya? Para siyang cough syrup na nasa sachet. Tapos, iinumin mo siya i-chug mo siya ng diretso. Cough syrup? Pang soothe ng sore throat, ganyan, pag may nilalagnat ka, ganun. Hindi ko alam yun. Hindi talaga siya like gamot-gamot, exactly. No approved therapeutic claims siya. So, pang soothe lang siya ng pag namamaga yung lalamunan mo, ganyan, pag may tonsillitis ka. Okay. Pang soothe lang, hindi siya gamot talaga. Pero, yan, number 1 yan sa ko, first aid kit. Part yan ng tita kit. Tita kit, gano'n. White Flower, Tiger Balm, Katingko, Vicks inhaler. Salon Pass. Yan. Salon Pass, guys. Oo. Number 1 na laging akong may Salon Pass. Speaking of Salon Pass, nananawagan po kami. Kung meron po kayong A4 size, paki-release na po. Maraming salamat. Kasi hindi sapat yung napakaliit yung size na default na ganun lang. Sa mga likod namin. Sa mga likod namin. Okay. Yung buong likod na kasi namin yung sumasakit. Oo. So, ayan na ang makeup kit ng ng mga tita. Makeup kit ng mga tita. Na lang, ang dala mo na lang lip tint, lip gloss. Ganyan. Tas mga Katingko na, yung mga amoy-amoy, mga essential oils, ang mga dala mo. Alam mo, there was a time na siguro mabubuisit ako pag nagbukas ka ng White Flower or Katingko sa UV Express. Pero ngayon na-appreciate ko na siya. Asan yun? Nasaan? Pingi. Ayun, kasi nakakasuit naman talaga, totoo. Alam mo, speaking of White Flower, sa grade school nun, meron tayong nurse, di ba? Sa academia. Hindi ko alam kung nurse siya or parang teacher lang siya na parang health yung tinuturo niya. Kasi parang wala tayong official clinic eh. Noong time na yun. Naalala ko sa clinic, lahat ng sakit mo, ang gamot, White Flower. Totoo. Masakit ang ulo mo, okay, White Flower ka dito. Masakit siyan mo, White Flower ka dito. Oo, lahat talaga White Flower. Sabi ko, ano ba itong White Flower na to? Lahat nagagamot niya. Anyway. Kaya mas masayang baunin yan. Kasi pag mahilo-hilo ka na, White Flower lang, masakit ang ulo. Kasi parang nakaka-reboot siya ng system. Yun yung parang effect sa akin in my opinion. Pag nakalanghap ako ng gano'n, parang yung pagiging awake ko is hindi katulad ng pagiging awake ng kape. Iba kasi yung sa kape. Oo, iba yung kape. Dito yung parang na-relax ka din at the same time. Si kape kasi medyo go ka talaga dun pag tumama yun. Pero si White Flower, ganyan, refreshed ka, ganyan, okay ka na, ready ka na to go ulit. Tapos may calming effect din siya, ganyan. Correct. So, dati hindi ko yun na-appreciate, pero ngayon sobrang... Alam mo, isa sa mga achievement ko sa buhay, makaubos ng isang bote ng White Flower. Girl, kalahati ko na yung isa. Lapit ko na maubos. Isa yan, gawin nyo yung life mission ha. Kasi wala pang nakakaubos nung isang ganun eh. Siguro yung nurse namin naubos niya na, kakapahid nung sa mga estudyante. Pinapahid niya lagi kung saan-saan. Pinapahid mo ba dito sa temples mo yung... Pag masakit yung ulo ko, dito sa gitna, tas sa temples. Kasi yung nakakaano siya ng hilo din. Sakit ng ulo. Ayan, mga adulting. At tukad nyo na yung meron ng Katingko kit ngayon. Talaga? Oo. Meron yung depahid na Katingko, yung Katingko na may din, amoy. Na inhaler, Katingko inhaler. Ay, iba. Iba rin. Alam mo, may din yan eh. May, may layers. Kumbaga, kapag medyo baby ka pa, okay, White Flower. Next yung Katingko. Talaga? Level 1 si White Flower? Level 1 si Katingko ba? Hindi ko alam. Hindi. Ang feeling ko sa akin, White Flower muna. Tapos next Katingko. Pag yung next doon, Tiger Balm na. Yung sunod. Oo, pangalan pa lang Tiger. Parang ang tapang nun eh. At saka ang laki ng bote kasi. Ang laki ng bote nung Tiger Balm.
Parang hanggang parang hanggang end of life na yung Oo. Parang pag nagpahid ka, ganun parang simba. Yung bahay mo pang Ash Wednesday, ganun. Ano ba yan? Saan na tayo napunta? Life hacks. Life hacks. Gusto mo ba mag-share ng adult life hacks? Bilang sa financially bobo na wala akong ma-share, I think, na dun sa financial side ng pagiging adult. Oo. Kasi ako, tsaka yung din, mga hacks na yan, yung katulad yan, yung kailangan bumili ka ng mga gamit panglinis sa bahay. Kasi dito, si mami ang gumagawa yan. For the bigay lang din ako ng pambili niya. Ganun. Siya na mag-aasikaso. Ganun. So ako talaga, feeling ko at this stage in my life, still at this age in my life, hindi pa rin talaga ako yung full-blown na kasi hindi pa ako like independent talaga na yung wala akong kasama sa bahay, gano'n na ako yung gumagawa ng lahat, ganyan. Girl, alam mo, totoo. Diba? Alam mo, dapat mo daanan yan, yung mga sabi ko nga parang never kong na-imagine sa buhay ko na magbabayad ako ng real property tax. At saka in the first place po, bakit po lahat na lang kasi may tax? Ayun na naman tayo sa tax pero ito yung mga reklamuhang pangtita. Kasi naman po, bawat kibot po namin may tax True. Oo, tapos po, yung upuan po namin sa waiting area, monoblock lang. Totoo naman. Pag kami po yung umupo doon, parang gaganon yung upuan ni. Ayun. True. Ayun ang isa sa mga mga kakabit na ng buhay nating mga adults. Na ayun nga, na parang syempre nakakapagod naman talaga yung part na, yung responsibility part ng pagiging adult, yung pagbabayad ng bills, ganyan, pagsusupport sa family, mga ganun. Pero on the other hand, other side of the coin is yung meron ka ng power power within yourself na pasayahin yung sarili mo, yung ganyan. True. Oo, diba? Kaya talagang pag sinabi nilang money can't buy happiness, parang saan ka naman galing, sis? Parang ano mo, happiness ba ang gusto mo? Parang kung nakakabili naman ako ng mga kailangan ko at hindi ko kailangan, parang happy naman din ako. Parang sa akin, kasi, yung na yan, yung quote na yan, nag-a-apply lang yan dun sa mga nakatikim na ng lahat ng kayang bilhin ng pera. Alam mo yun, yung kapag super duper yaman mo na talaga, na wala ka na talagang magawa sa pera mo, I think that's the only time that you can say money can't buy happiness. Sa amin na nandito pa sa laylayan, siguro mga 5 inches or 6 inches above the laylayan. Sa bandang tuhod na po kami. Ayan, sa bandang mga nileng skirt kami ng lipunan, no. Ayan. Masaya na kami dun sa yung makabili ka ng gusto mo, ganyan, kahit mga katangahan lang, yung mga Naruto na yung scepter ni Sailor Moon. Kung masaya kami na ganun, 'di ba? Who are you to say na hindi happiness yun? Tsaka yung makakain ka sa Jollibee ng pinagsabay mo yung super meal tsaka yung champ. Talagang naipasok mo yung Jollibee dun. Kasi nga, batang Jollibee ako, naiiyak na ako, kakatawa. Kasi batang Jollibee ako 5 ever. As in, pag napagsabay-sabay mo yung super meal, may fries ka, tas meron ka pang champ, happiness na yun talaga. Tas meron ka large iced tea, shocks, sarap. Samantalang dati, hindi mo ma-upsize yung iced tea, no? True. Kasi kulang na yung pera mo. Ay, hindi. Sige, go large po. Regular lang. Hindi na kasi kasya. Minsan nga solo lang wala pang drinks. Tap water ka lang talaga. Tapos yung tap water, wala pang yelo. Tapos nakalagay siya sa basong masebo. Oh my God. Ayun, ganyan. Oh my God. Ayun, di ba? Grabe. Pero siya, nakaka-happy din naman bumili ng mga ganung bagay. True. At saka din, yung mga hindi mo na-experience dati. Like for example, yung yung mga class ngayon. Kasi ngayon uso na yung mga pottery class, ganyan. Tas yung kailangan bayaran mo ng extra before sa school. Mga adult ballet class. Meron ng mga ganun Ayan. Nakakatuwa kasi dati hindi mo siya, bukod sa baka hindi siya afford ng parents mo at the time, ngayon meron ka ng sariling pera. So, pwede mo nang gawin. Kahit
gusto mo talaga. Walang ibang mag-aano sa'yo, mambabash sa'yo. True. Tsaka nung pakialam nila. Tsaka kahit i-judge ka nila, wala namang effect yun kasi ikaw pa rin naman babayad kay i-judge ka nila o hindi. Ikaw pa rin naman gagastos dun. Correct. At ikaw pa rin naman magbe-benefit, ikaw pa rin naman ang mapapasayan. Oo, tama. Tsaka pinaghirapan mo yan, girl. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Kaya, mo ng lahat i-book mo na yung ticket sa Japan. Ano mo na yan, i-check out mo na yan nang hindi gamit SPay later. Check out mo na yung Scepter ni Pluto. Sailor Pluto. Oy, update lang. Wala pa ako nahanap na Scepter ni Sailor Pluto. Okay, nananawagan po kami sa mga nakakaalam kung saan makakabili ng Scepter ni Sailor Pluto. I-check out mo na yan, sis. I-book mo na yan. Punta ka na ng mall, bili ka na ng bago mong damit. Ganyan. At bago mong sapatos. Ganyan. Pero wag naman yung grabe, yung dami mo ng sapatos. Dadalawa lang naman ng paa mo. Bili ka sapatos 6 agad na. Bili ka ng sapatos. Grabe naman yan. Wag naman ganyan. Bili ka ng one for each function. Like for especially shoes, for formal events, for casual ganyan. Tama. Pwede na yun. Huwag kang bumili ng running shoes kung hindi ka naman tatakbo. Araya. Hindi pa pwedeng ilakad yung running shoes. Mag-error ba? Pag nilakad mo, Pag nilakad mo, maglalak. Visit. You can't walk in my shoes. Please try again later. Nakakatawa yun. Gago. Diba? Sana tayo napunta. Ayan. Kasi parang natigil tayo sa paghihil ng inner child. Pero napag-usapan na rin naman natin yung mga common adulting tasks, mga ganyan, pagbabayad ng bills, gano'n. Yun naman kasi talaga like ang primary, no? Wala namang iba. Unless may mga kids na kayo, yan yung sa mga school, mga PTA, yan naman ang next stage. Hindi pa kami makarelate True, kasi kami ay wala pang anak. Mga bobo. Kami ay mga tita pa lang ng aming pamangkin na sina Kami at Kaya. Shoutout sa inyo mga be. Ayan. Ang toka lang namin ay tagabantay. Tagabantay, ganyan. Ayun nga lang, tagabantay na pa. Pag Actually, parang na-touch na natin na we have 10 minutes pa. Sa life lessons na siguro tayo. Kasi na-cover na natin si common adulting tasks, healing your inner child, adulting anecdotes. Siguro ang lesson learned ko sa pagiging adult ay, yun nga, money can buy happiness. Totoo naman. Totoo talaga yan. Totoo kasi, tsaka kailangan mo din i-reward yung sarili mo from time to time. Kasi pinaghirapan mo yan eh. Tsaka iba-ibang forms yan. And hindi mo pwedeng parang i-conform yung lahat ng tao sa isang reward lang. Like for example, for others that might be travel, 'di ba? For you that might be Jollibee, 'di ba? For me it might be mag-collect ng mga Naruto. or kumain ng masarap, 'di ba? Ganon. Not necessarily Jollibee, basta masarap. I-reward mo rin yung sarili mo, girl or bro. Tol? Kasi parang ngayon, parang nag-a-apply na si girl sa lahat. Diba? Totoo. Okay na yun, gets na nila yun. Gusto ko na maging inclusive kasi talaga. Pero yun, i-reward mo yung sarili mo. Baka pwedeng human. I-reward mo yung sarili mo, human. Sobrang inclusive nun. Diba? Lahat ng klaseng tao. Anyway, ayun, kasi hindi all that, kasi ang hirap-hirap na ang hirap-hirap. Lalo na siguro yung trabaho natin ngayon, may kanya-kanya siyang hirap True. Walang madaling trabaho, totoo yan. Hindi pwedeng yung trabaho mo lang yung mahirap. True. Tsaka pinaghirapan mo naman yan Kaya ka nga nagtatrabaho True. Hindi para sa gobyerno. Sorry. Sensitive topic na naman. Pero ayun, yun yung isa sa mga natutunan ko kasi
you only, parang meron ka lang dito time dito sa mundo. Enjoy mo rin naman siya. Enjoy mo rin yung mga pinaghirapan mo kasi although tama rin naman mag-save, makasabihin naman nila, oy sabi kasi doon, enjoy! Hindi. Tama rin naman na mag-save. I mean, mag-invest ka rin sa mga kumbaga i-manage mo ng yung yung pera mo and wag mo kalimutan yung sarili mo din. And kasi nakakapagod Tapos hindi ka man lang makakain ng super meal at champ. Na may fries at drinks. Pagod na akong tumawa today. Pero ayun yung life lesson ko. Ayan. Which I agree doon kasi yung tsaka talaga ang tricky kasi sa pagiging adult, for me, na-realize ko, yung striking the balance. Bakit? Seryoso na ako Naalala ko yung human. Okay. Sorry, go. Kasi humans, ito yung na-realize ko na adulting, parang it's more about striking the balance between what you do for yourself now and what you do for yourself in the future. Katulad ng pag-save, pag-i-invest, ganyan. Galing na. Profound. Profound yan. Yung human na yan. Ayun. Kasi parang hindi na naman yan siya titigil. Ano ba? Tapos na, overtime na naman tayo. Ayan, yung hindi kasi na-realize ko yan kasi, di ba, iba-iba nga yung katulad yan pag nag-scroll ako sa Facebook. Halo-halo yan. May you only live once. Tapos merong yung susunod, you have to think of your future. Save na, mga ganyan. Sabi ko, paano mo pagsasabayin yun? Saan ba ako lulugar? Diba? Saan ba ako lulugar? Kailangan ko ba mag-i-enjoy ba ako? Iisipin ko yung future? Ako kasi, personally, leaning toward, present, living in the present. Kasi hindi ka naman sure kung may future ka. Grabe naman yun. Wag naman sana, pero doon na lang tayo sa totoo. Tomorrow is never guaranteed talaga. So, ayun, parang sa akin, struggle sa akin yan, yung striking the balance between yung pag-i-enjoy mo ngayon without sacrificing your future. Ganon. So, ako, ang ginagawa ko siguro yung lesson na ko dyan is magsisave din ako para sa future ko. Pero parang baliktad. Parang I will think about my future without compromising my present. Parang ganun. Ganun din naman. Na sa sobrang pag-iisip mo ng future, parang masyado ng sacrifice. Di ka na nag-enjoy dito. Sa present. Diba? Parang pag hindi ka kasi nag-enjoy dito, parang mawawalan ng saysay. Bakit? Diba? Oo. Parang mas nakakapagod yun. Mas talagang straight shot to to burnout. Yung ganong klaseng mindset na So ako, hindi na ako para pilitin yung sarili ko na magtabi ng sobrang laking pera kung wala naman talaga. Mga ganun. Nag-enjoy ako, konti na lang yung natira. Hindi na ako para i-guilt yung sarili ko. Ano ba yan? Masyado akong magastos. Ganyan. Wala na tuloy sa savings. Ganun. At least meron. Yun na yung ko na. At least meron. Versus yung wala talaga. Diba? Versus zero. So ako, ang ko na lang talaga dun is yung consistency na at least meron pumapasok ganyan. Hindi man siya fixed value, ganyan. Basta ang importante, ma-strike ko yung balance dun sa dalawang times na yun ng buhay ko, diba? So, ayun, yun ang naturo sa akin ng pagiging adult so far. And then, ayun nga, talagang importante talaga yung wag mong kalilimutang alagaan yung sarili mo. Kasi, correct. Tama yan. Ikaw naman yan parang... Kasi paano mo alagaan yung iba kung ikaw? Kung ikaw, you can't pour from an empty cup. So, kung empty ka, Hindi na kita ba seryoso, sis, talaga. Pero hindi, maganda naman. Maganda naman yung sinabi niya, guys. Pero yun ang mga life lesson namin today. Ayan, diba? Kasi pala lang, alam mo nung unang pinag-uusapan natin tong adulting episode, parang feeling ko, ang bland nito. Kasi puro puro mga tunay na buhay, ganyan, walang masaya. Yung pala, yung puro kagaguhan lang din yung pinag-usapan namin. Pero syempre, with moral lesson, ganyan. Tama. At least may moral lesson. Lahat ng bagay dapat may moral lesson. True. With that, we are ending this episode. Thank you so much. Kung isa ka sa mga adult na nakarelate dito, sige na, i-check out mo na yan. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Kung ano man yan, yung kapa ni Doctor Strange, deserve mo yan. Deserve mo yan. Deserve mo yan. Human! Para inclusive tayo. Yes. With that, thank you so much and sana makita namin kayo. Wala, pagod na.
Pagod na yung artista nyo. Sana makita namin kayo sa next episode, no? Sana tuloy-tuloy na to. As far as we can tell, tuloy-tuloy na kasi sobrang naging consistent kami so far, no? And kung meron kayong gustong i-share na adulting life hacks dyan sa comment. Comment nyo dyan. Welcome yan. Comment nyo. Correct. Adulting anecdotes, adulting realizations. Or kung nakarelate kayo din sa mga... Kung nakarelate kayo sa mga... Bumibili ka rin ba ng mga walang kwentang bagay? Comment mo dyan. Share mo sa amin. Share mo sa amin. Picturean mo yung collection mo. Ganyan. Malay mo kami yan. din mag-check out. And if meron ka pang gusto din pag-usapan namin, comment mo lang din dyan. Kung ayaw mo, wag mo. With that, thank you so much. See you sa next episode. Bye!